At ito na po mga katiits, at muli ay akin pong gagawin itong paglalagay ng load po dito sa brush rod. Yan. At ito pa rin katiits, puputol pa rin tayo dito ng copper tube. At kung ano katiits yung haba po ng ating copper tube o pendulum doon sa dulo, yun din po yung magiging sukat natin dito po sa puno. Yan. Ito katiit, ganito pa rin. Yan, tamang laki lang ito mga katiit. Butas sa copper tube. At ito katiits ay muli itong dulong ito, papasok mo dito. Ayan. Yan katiits. At bago yan mga katiits, ito ang ating copper tube ay pupuluputan po natin ng magnetic wire. So katiis, butasan mo dito ng 1 inch. Ayan, 1 inch. Sikapin nyo mga katiis na masabaybayan nyo po itong aking video. Napakahalaga po nito mga katiis. Lalo na kung gusto niyo bumuo ng Japanese wire. At ito katiis, sa ating pong ito ay nabutasan na. Yan. Tanurin nyo lang mga katiits. Kailangan po ito makuha natin yung pin dito mga katiits. Yan. Una dyan mga katiits, ang gagawin nyo dito sa atin pong receiver sa Japanese one.
Pupulupot yung mga ka-TH. Dapat mga ka-TH meron kayong pulmahan na ganito para po sa pagpupulupot po ng ating magnetic wire. So mga ka-TH, bumuna tayo po ng panlagay sa loob ng ating pong Japanese one sa handle. Okay, papantay nyo lang ito mga ka-TH dito. Ayan, dito sa kung hanggang saan ang gusto nyo na layo ng atin pong Japanese one sa puno. Ayan. Ito mga ka-TH ay number 18. Ito pong magnetic wire. Napaka-importante ito mga ka-TH. Yung paglalagay po natin ng magnetic wire, dapat hindi rin po siya balabaluktot. Lalo na po pag mag-rewind na po tayo dito sa ating copper tube. Napakahalaga po yan mga ka-TH. Dapat meron kayong mapapagpulunan na maganda po, yung hindi po yupi-yupi. Okay. So mga ka-TH, bilangin na lang po ninyo doon sa akin pong pag-ikot. Ayan. At ito dito mga kasi ilalagay ito dito.
Yung butas natin dito 1 inch. Ayan mga katits, sakto lang siya. Ngayon, ang paglalagay po nito dapat naka-align po siya. Ito naka-align, dikit na dikit. Ayan, sasalpak lang. Pag dikitin nyo lang mga katits, pag napagdikit na, saka mo lang siya lagyan ng fuse blow. Ayan. Gotcha. Unang-una po mga katits, napakahalaga po ng Japanese one sa atin pong mga paghuhukay. Yan po napaka-importante, lalo na kapag doon na aktual na tayong naghuhukay mga katits. At ito naman katits, yung ating susunod. Subaybay nyo lang mga katits para magkaroon po kayo ng ideya kung paano
binubuo itong ganitong klaseng locator, Japanese one, sa pagbuo po nito. Saka sis, huwag niyong paputulin.
Putol lang kayo ng 2 dangkal. Sampi. Ayan. Putol. At dito naman tayo sa loob. Subaybayan nyo lang mga ka-TH. Huwag kayo magkakat. Napakahalaga po nito. Dapat hindi matutunan para hindi na po kayo bumili ng Japanese one. Ayan. At ito ka-TH, dapat ito ay nasa eyeline sa gitna. Tapos saka po ito ilalagay itong bronze rod. Ayan, panoorin nyo lang mga ka-TH kung paano ko siya ginagawa. Ayan. Diba po yun sa pagbuo ko ng single antenna at saka triple antenna, kasi yun mga ka-TH ay meron po yung ground balance sa akin kung pagbuo nun. Kaya mga ka-TH, kung bago ka pa lamang po at mapapanood mo itong video ito, mag-subscribe ka para sa mga susunod ko pong video na i-upload ko po yung triple antenna, magiging update ka mga ka-TH. Ayan. At ito ay akin pong pinahilit muna itong glue gun. At sa mga ka-TH, dapat kumpletuhin po muna ninyo yung inyong mga materyales. Ito naman po mabibili natin sa hardware. Magnetic wire number 18, number 19 at number 23. At ganoon din po itong ating bronze rod. At ganoon na rin po itong ating copper tube. Ayan. Ito mga ka-TH. At ito ka-TH ay kailangan dapat ito naka-align sa gitna. Kung gagawa kayo, align po yan sa gitna. Sintro po yung sa gitna. Tapos saka nyo dito lalagyan ng
Kung gusto nyo epoxy, ayan. Ito naman, pwedeng hilahin lang ito mga ka-TH. Pwede pahabahin, pwede pa-epoxy. Pero kapag maglalagay kayo mga ka-TH ng load para po dito sa receiver, yun po ay halimbawa ito yung load, kahit at makikita yung receiver sa loob, kahit lang po yung nakalagay lang sa loob, tapos takloban nyo na lang. At kahit hindi po yan nakadikit, kahit hindi nakadikit yan doon sa receiver sa loob, yung makikita nyo parang spring, kahit hindi po yung nakadikit, basta lang yan ay nakalagay dyan sa loob at may taklob, okay na po yan mga ka-TH. Kahit yan ay nakalog sa loob yung bala, yan mga po ay purpose natin. Kaya lang nilagyan ng taklob para kapag nandun na tayo sa site, hindi malalaglag po yung ating bala sa damuhan. Yan po kahit na nakalog ang inyong bala sa loob, huwag lang siyang papasok doon sa paloob, sa ilalim. Mahirapan na tayong kunin yon. Yan. Ganyan lang mga ka-TH. Ito po, dapat ang maging haba nito mga ka-TH ay kasama po ito 8 inch. Kung gusto naman po ninyo mga ka-TH na maglagay ng ganitong brush nozzle dito sa dulo, ayan, kukuha lang kayo ng male adapter, with male. Ayan, ito lalagay nyo dito dyan sa loob, tapos saka nyo lagyan ito. Ayan, Japanese one. Ito lang bibilhin nyo. Ito na mga ka-TH, at muli ay aking ilalagay itong, ayan, pag maglalagay kayo nito mga ka-TH, dapat siguraduhin nyo na medyo init na siya. Importante nito mga ka-TH, yung dapat ito pong ating magnetic wire ay nasisintro doon sa, papasinin niya, no? Nasisintro doon sa mismong rad, sa rad. Ito na mga ka-TH. Ayan. At dito ka-TH, maglalagay tayo dito ng media na PVC. Pasalpak natin dito. Ngayon, ang susunod natin mga ka-TH, dito ay lalagyan mo siya ng load. Load siya. Lalagay mo dyan load, mga ka-TH, yung carbon battery. Lagyan mo din siya ng mercury. Lagyan mo rin siya ng yung pang decoy mo, pang highly mineral. At lagyan mo din siya ka-TH ng carbon, isang carbon pa na hindi yung carbon ng battery. Carbon.
At dyan na rin mga ka-TH, saka mo siya sasaraduhan. Yan, dapat ito ka-TH ay nasa sentro sa gitna. Yan. Lagyan mo siya ka-TH ng carbon battery. Huwag mong lalagyan siya ng uling. Kasi kapag ito nilagyan mo ng uling, wala na siya, hindi na siya makakalukit ng uling. Paano pagka magbala tayo ng uling? Kasi ang isa sa mga uling, yan ay nagiging isang marker din sa ilalim. Kailangan dapat huwag mo na siya lagyan ng uling. Lagyan mo lang siya ng carbon. Dalawang klaseng dalawang klaseng carbon na ilalagay mo dito. At yung sa carbon battery. Tapos lagyan mo siya ng kaunting carbon powder. Tapos yung pang bato na highly minerals, lagyan mo siya ng may gold dust siya, pang decoy pa. At pinakang last nito mga ka-TH, ang ilalagay nyo dito yung booster 500 plus na harap lang kayo sa mga online. Yan, doon mabibili at yun ang ilalagay mo dito mga ka-TH. Napakahalaga nun. At ito ka-TH ay lalagyan ko na ito ng load para po doon sa ating load ng Japanese 1. Mercury ka-TH, mga mercury kailangan din ito. Yung ating mga sangkap sa pagpumpo. Saka mahalaga dyan yung booster 500 plus. Ito mga ka-TH, unahin ko muna itong carbon. Ito po ay dalawang klaseng carbon na po ito magkasama na may lahok na rin ito mga ka-TH. Yan. Pag maglalagay kayo ka-TH ng mga ilalagay nyo sa atin pong copper tube na puno ng ating pong Japanese 1, dapat unang-una dadasikin nyo siya. Sunod natin ka-TH
Ito, mercury. Booster 500 plus. Yeah. Next mga ka-TH, isa pa po itong chemical. Ito yung kumukontrol sa mga hindi dapat matagap sa paligid. Ito mga ka-TH, yung pang decoy. May lawak na. Pinagsama ko na rin dito mga ka-TH yung atin pong highly minerals. Magkakasama na. Para hindi tayo ma-decoy, para hindi tayo mabukya doon sa atin pong target. Ayan. Ano mga ka-TH yung aking sinad at yung ilagay po sa loob, dinalaan po ang inyong purpose na mahanap liquid metal mercury, carbon powder. Meron pong makukuhang carbon na pangalawa na pwede kayo mag-search sa online, mga online hardware. May carbon po dyan. Alam na po yun pag sa hardware. Carbon, pangalawa po yun. Saka yung 500, booster 500 plus, napakahalaga po nun. Carbon powder, carbon battery, yung nasa gitna. At yun pong mabibili ninyong isa ay carbon na mabibili nyo sa hardware o basta mga online. Online din po yung booster 500 plus, mabibili nyo yun. Ayan mga ka-TH, highly minerals, decoy, gold dust. Yan po yung inyong ilalagay. Ito mga ka-TH, inipit ko ng vice grip para hindi po magpanara yung ating rod doon sa gitna ng punong copper. Ayan siya. Yung pagbuo po ng isang ganitong klaseng Japanese one ay hindi po yan napakadaling gawin. Tulad nga rin po ng aking mga sinasabi sa inyo, yung paggagawa po ng locator, single antenna, triple antenna, Japanese wand, aura meter, at
Japanese aurameter, yun po ay dapat isinasa puso yung paggagawa. At sa paggamit po ng ganitong klaseng gamit ng locator, ano man ang inyong mahawakan, unang-una po niyan, dapat fresh yung inyong kaisipan. At sa mga bago pa lamang na nag-aaral po ng locator, ng Japanese one, araw-araw, oras-oras, gamitin po ninyo, pag-aralan ninyo para mas madali kayong matututo. At wala naman po nagsimula agad na marunong. Yan ay kapag nahawakan nyo na isang araw hanggang pangalawang araw, alam na po ninyo kung paano papagalawin. Ayan mga ka-teach, mamaya tapos na ito. At itong mga ka-TH, itong magnetic wire na ito, yan, ipupulupot mo yan dito sa rod. Pupulupot mo siya dito sa rod na hindi naman siya didikit sa rod. Kumbaga kawang siya, parang spring. Tayo lang natin ka-TH na ito ay tumigas. Ito na. Ito ka-TH, iipit nito. Ito na ka-TH, yan yung ating pagbuo ng Japanese one. Lagyan mo siya ng carbon battery, carbon powder. Yan, lagyan mo siya ng highly minerals, pang decoy, gold dust, at yung booster 500 plus Mercury. Ayan mga ka-TH, dalawang klase ng carbon lalagay nyo dito. Ayan, ganyan lang mga ka-TH yung kanyang paglalagay ng load sa loob. Ganito yung klase niyan.
At mula dito hanggang sa dulo, dapat yan may sukat na 28 inch. Ayan. At abangan mo lang ka-TH, huwag ka lang magkakat. At ito po hanggang sa kung paano ko ilagay ito dito sa sa handle nya. Paglalagay ko dito kung paano ko siya ilagay. Yan, napaka-importante ka-TH na magsimula ka doon sa akin kung unang i-upload kung paano ko ito nabinuo, paano ko hanggang sa matapos po at makuha mo yung pagbuo po ng Japanese 1.